Maraming salamat, UST Faculty Union, sa pagkakataong makasama kayo dito sa mahalagang okasyon para sa UST Faculty, sa UST Community at large, at syempre para sa sama-samang laban ng mga unyon sa educational institutions. Ang tagumpay ng UST Faculty Union sa loob ng mga nakalipas na taon ay rason para sa selebrasyon. Hindi lang ng mga professor at teacher at ng mga estudyante na sumusuporta sa labang ito. Inspirasyon ito sa lahat ng Pilipinong manggagawang nagsasalita, kumikilos at naninindigan para sa ating karapatan at kapakanan. It is a win that resonates far beyond the walls of the university. Marami tayong kababayan ang nagsisikap din na makamit ang patas, epektibo at makataong benefits at work conditions. Kasama niyo ako sa lumalakas na panawagang iyan. Lalo na ngayong sumisirit pataas ang presyo ng langis at mga pang-araw-araw na bilihin. Every Filipino deserves livable wages and we need them now. Sa Senado, sinimulan namin ang pagdinig sa ating inihain na panukalang Revised Labor Code of the Philippines. Una sa komprehensibong reforma sa ilalim ng bill, ang pagtanggal sa sistema ng regional rate para sa minimum wage. Matagal ng laban yan ang kilusang paggawa dito sa atin. At sa halip, by industry na ang magiging batayan sa pag-set ng minimum na sahod. Kasama din sa reforma ng Revised Labor Code ang pag-ayos sa sistema ng pagdinig sa labor disputes at labor violations, gaya ng illegal dismissal at unfair labor practice. Wakasan na natin ang malapagong na pag-usad ng libo-libong labor cases sa bansa. Kasabay niyan, nananawagan tayo para sa pagpasa ng 58.2 billion pesos supplemental budget bill para kumpleto, nararamdaman at di tingi-tingi ang pagtulong sa mga tsuper, magsasaka, OFWs, at iba pang nangangailangang ngayong panahon ng krisis. Na-file na po ito din ng mga kasama ni Rep. Eli sa House, Nina Akbayan Reps Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula, at Dinagat Islands Rep. Kakabag-aw sa Kamara nga po. At magfa-file na rin po tayo sa Senado ng counterpart na bill. Of course, tuloy din ang ating pagsulong sa mga batas para gawing mas ligtas at welcoming ang bawat pampublikong espasyo, kasama ang digital sphere para sa kabataan at kababaihan, anuman ang SOGIESC. Pinagtatrabahuan din natin ang amendments to the Safe Spaces Act para palawakin ang proteksyon ng batas laban sa gender-based harassment, lalo na yung gumagamit ng AI at ibang bagong teknolohiya. Isinusulong din natin ang State and Local Universities and Colleges Mental Health Services Act para palakasin ang mental health services na available sa ating state at local universities and colleges. These far-reaching reforms will only be possible and doable with your interest and support. And I know that the UST faculty and the UST community have always lent your voices to the biggest concerns we have and the biggest problems we have to confront, such as corruption and abuse of power. Kaya ang panawagan ko po sa UST Faculty Union at sa buong UST community, magtulungan po tayo. Your insights and concerns are important to us, and feel free to share them with my office. Sama-sama nating pagsikapan na pagandahin
at baguhin ang lipunan, ang ating bansa, at ang buong mundo, pati po ang ating tadhana. I thank the UST Faculty Union for letting me share a few words today. Sana ay magpatuloy po kayo na maging mahusay na boses na naninindigan para sa private school educators at iba pang manggagawa dito sa UST at sa buong bansa. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay at God bless you.